Magandang umaga po sa ating lahat and blessed Lord's Day. Okay, maraming salamat sa ating worship team. Talagang very multi-talented pala itong si Brother Elder Jerry. Ngayon ko lang natuklasan na hindi lang magaling kumanta, magaling din sa percussion. Anong tawag dito? Bongo drums, saka sa yung ating normal na drum. So, masaya silang. First time ko nakasama ang seniors worship band natin. Sarap pala silang kasama pag nakasama sila dito. Feeling ko bumabata ako. Yeah, no? So, okay. And ang ganda rin na multi-generational. Ang ating scripture reader ay si Jairus. Thank you sa scripture reading. Yan naman yung mga kabataan natin. No? From kabataan sa katandaan, tayo ay nagsasama-sama sa worship. Meron ako isang kaibigan, bagong Christian siya noon. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, bakit ganoon? Kung kailan ako'y naging Kristiyano, dumami yung problema sa buhay ko. Dati okay lang ako sa mga kabarkada ko, saan kami pupunta, ganyan, okay ako, in ako, bida ako sa barkada. Bakit nung naging Christian na ako, ay dami kong problema? Ang daming opposition sa aking buhay. Ang daming pumupuna, ang dami kong na-experience na persecution. Sabi ko, talagang ganun yun. Kasi dati, ikaw ay kaibigan ng mundo. Pero ngayon, ikaw ay kalaban na ng mundo. In the aspect, hindi naman sa lahat ng bagay. Pero yung hindi mundo, kamunduhan. Dati kang kaibigan ng kamunduhan, pero ngayon ikaw ay kontra na sa kamunduhan dahil mananampalataya ka na, kaya lang, you are experiencing opposition. Sometimes we Christians, we deceive ourselves that if we live right and pursue God's purposes for our lives, then everything will go smoothly. Nothing can or will go wrong. But that is not the reality. At hindi naman yun ang pinangako sa atin ng Diyos. God never promised us a rose garden. In fact, matutunghayan natin, nasabi ng Panginoon, paulit-ulit, na dito sa mundong ito, kung kayo ay tunay na sumusunod sa akin, then you will experience opposition, you will experience persecution. When we live right and pursue God's purposes, there will always be opposition. Yan ang maalala natin doon sa Beatitudes ng ating Panginoon during the Sermon on the Mount. Marami siyang sinabi, blessed, blessed, blessed. Ang isang blessed doon na kanyang binanggit, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Take note, pine-persecute dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti. Dahil ikaw ay tumutupad ng layunin ng Diyos sa iyong buhay. Sinabi nga ni Apostol Pedro, wag naman sana kayo mape-persecute dahil may ginagawa kayong kalokohan. Dapat lang yon. Pero asahan nyo, gumagawa ka ng kabutihan, sinusunod mo na ang Panginoon, then you will experience persecution. I am involved in the ministry to the government. We have this organization conducting seminars, Bible studies in government offices, at talagang very, very aware to mga Kristiyano sa gobyerno. Kapag sila ay nagpapakatino, kapag sila ay hindi sumasama sa mga corrupt na mga gawain ng kanilang mga kasamahan, ay talaga namang aawayin sila. Talagang tutuligsain sila. Sabi pa nung isang kakilala ko sa City Hall, ilang beses na siyang na-bypass sa promotion. Bakit? Kasi matuwid siya Hindi daw siya, quote-unquote, team player. No? Diba, to be a team player is a good, maganda sana, compliment sana yon. Pero minsan, negative ang implication pagdating sa kamunduhan. Hindi ka kasi team player Ginagawa na ng lahat dito yan. Ginagawa, pati yung nasa taas natin, ginagawa na yan. Makisama ka na lang. Pero, yun nga, nakakaranas sila ng
opposition, and persecution. Marami tayong mga basic lessons on the Christian life. At natatandaan pa ba natin? Yung one of the basic lessons kapag ikaw bagong Kristiyano ay yung assurances. Naalala niyo pa, the 5 assurances. Ano-ano yung 5 assurances? Assurance of salvation. Assurance of forgiveness. Assurance of answered prayer. Assurance of victory over sin. Assurance of guidance. Yun ang 5 na inaaral natin sa ating booklet na lessons on assurance. Pero meron pa palang pang-6 at ito nga yun, yung dapat idagdag natin doon, assurance of persecution. Na kapag ikaw ay naging Kristiyano, humanda ka na. Dahil sigurado, you will experience persecution. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, indeed, tunay nga, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Sa ibang salin, all who want to live godly lives in Christ Jesus will be persecuted. So, sino daw ang persecute? Ilang Kristiyano lang? Yung iba lang ba? All. So, kasama ba tayo doon sa all? Kung ikaw tunay na Kristiyano, kasama ka sa all who desire to live. Kung gusto mong mamuhay ng maayos, you will experience persecution. Isang katiyakan po yun ng ating buhay. So sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa Book of Nehemiah, Nehemiah chapter 4, as Nehemiah and the Jews continued building the wall, they experienced opposition. Opposition struck to try to stop their effort. At sa ating pag-aaral ng chapter 4, tingnan natin, as we look at how Nehemiah faced opposition, meron tayong matututunan, mga prinsipyo. Important principles, paano natin haharapin ang opposition, persecution sa ating buhay kung tayo ay involved in any work of God. Kung tayo ay finufulfill natin ang mga layunin ng Diyos sa ating buhay, meron tayong matututunang principles kapag tayo ay dumanas na ng opposition. Sandali po tayong lumapit sa Panginoon at humingi ng gabay. Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng Nehemiah chapter 4, tulungan po ninyo kami. Ma-realize po namin ang mga principles. Paano namin haharapin ang mga tumutuligsa, nag-o-oppose, nagpe-persecute sa amin. Help us, Lord, to be able to deal with this opposition against your will, against your purposes in our lives. Help us to learn from the example of Nehemiah and the people of Israel during that time. Speak to us. We pray this in Jesus' name. Amen. As we look at how Nehemiah faced opposition, we can learn important principles on how we can deal with opposition in any work of God that we are involved in. I request you to keep your Bibles open sa Nehemiah chapter 4 because as we go through this chapter, we can see that the opposition, yung paglaban sa gawain ni Nehemiah na kalooban ng Diyos, ay merong mga iba't ibang mga patterns. At maaring yun din na na-experience natin sa ating buhay. Iba't ibang uri ng opposition, paano yon hinarap ni Nehemiah? Paano rin natin maharap ang opposition in our lives? Una-una natin matutunghayan, there was opposition by verbal attacks. Habang gumagawa ang people of Israel ng wall, andyan na yung kanilang mga kalaban. And sinimulan nila sa verbal attacks. No? And we can see that in verses 1 to 3. At sino yung pangunahing tumutuligsa sa Israel? Anong pangalan? Si
Sanballat. Sanballat. Sino ba yan si Sanballat? At bakit ba niya tinutuligsa ang Israel sa kanilang pagtatayo ng wall, yung Jews, sa kanilang pagtatayo ng wall? Sanballat was the governor of Samaria. And during the time, ang namumuno sa Israel, sa iba't ibang mga lugar, was the Persian Empire. No? Pero nung unang panahon no? Dati Greek Empire, Persian Empire, ganyan, no? Roman Empire, succession lang ng iba't ibang mga empires. No? Babylonian Empire dati, then tinalo sila ng mga Persian Empire. So pati yung Israel, Jerusalem, iba't ibang mga lugar ang namumuno dyan, mga Persians. And then they assigned mga tagapamuno. Sometimes they even assigned Jews. O ikaw mamuno dyan sa lugar na yan, dahil lugar niyo yan eh. At mayroong mga competition doon sa mga governors na yon. Governors ang tawag. So, most probably, Sanballat was jealous. Jealous. He was governor of Samaria. At alam naman natin na Samaria at ang Jerusalem, magkalaban yan eh. Magkalaban yan. No? Magkatunggali. At nandun yung selos. Dahil, kapag umunlad ang Jerusalem, feeling ni Sanballat, kami madidihado. No? Kami ngayon yung sikat eh. Ang Jerusalem during that time was bagsak, sira ang pader. Sabi nga, a powerful Jerusalem means a depressed Samaria. So nandun na yung they kept on attacking the Jews. Sinimulan nila sa pamamagitan ng pananalita. At anong paraan ang kanilang ginamit? They used ridicule or contempt. No, mababasa natin sa verse 1 pa lang. No, si Sanballat, he mocked the Jews sa kanilang ginagawa. He ridiculed the Jews sa kanilang ginagawa. Kinukutyahan niya. Sinimulan niya sa pananalita. What are those feeble Jews doing? Yung mga pipitsuging Hudyo na yan, feeble, mga mahihina na tao na yan. Ano ba ang kanilang ginagawa? Kaya ba nilang ma-restore ang kanilang wall? So, verbal attack. Actually, Sanballat was employing psychological warfare. Sina-psychologize niya yung mga Jews para bumaba yung kanilang self-esteem. Mga feeble lang kayong tao, mga pipitsugin lang kayong tao eh. Ano ba yung binabalak nyo? Ang laking project niyan. So, pinabababa niya yung kanilang self-esteem. Pinapahina niya yung kanilang determinasyon na to build the wall, and he was destroying the moral of the Jews. Sanballat, medyo wise din ito eh. Actually, in employing this attack, he was echoing doubts that the Jews were already entertaining. Sa totoo lang po, most probably, nalaman din niya yung mindset ng mga Jews. For many, many years, the walls were broken at walang nagtatayo noon. Tapos ngayon, isang napakalaking project. Ang hirap niyan. Ang mahal niyan. Milyon-milyon ang cost. Hindi ko alam kung ano yung presyo nila doon. Pero siguradong that's a very costly project. Kaya ba natin talaga ito? Even while Nehemiah was encouraging them, most probably they were entertaining yung mga doubts pa rin. Kaya natin. Pero ang lakas kasi ng dating ni Nehemiah. Sige lang, sama lang tayo sa project na ito. Pinapangunuhan ni Nehemiah, but they were entertaining doubts in their mind. And this was the target of the psychological attack using verbal yung mga words ni Sanballat against them. John White gave this very insightful comment na kung gusto mong pahinain ang kalooban ng isang tao, ganito lang daw eh. You do not need to exaggerate to be able to wound the person. Maghanap ka lang ng isang bagay na totoo sa buhay ng taong yon na kung siya ay talaga namang sensitive, doon ka mag-focus. Doon ka mag-focus. Simple lang. Minsan sa pananalita lang, talaga namang tatamaan, tatablan yung tao.
And ang reality naman talaga, tayong lahat ng tao, we are not perfect, we all have our weaknesses, and sometimes we are painfully aware ng ating mga kahinaan, ng ating mga weaknesses. At kapag yun ang nakanti, no, yung ating mga wounds sa buhay natin, sa puso natin, kapag yun ang na-touch ng kaaway, ng ibang tao, talagang mag-react tayo. Talagang maaapektuhan tayo. So, sa pamamagitan ng pananalita ni Sanballat, talagang tinitira niya yung doubts ng Jews as they were building the wall. Di ba merong kasabihan, sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me. Totoo ba yun? Wrong. Hindi totoo yung kasabihan na yon. Minsan pa nga, mas malalim pa nga ang sugat na binibigay ng pananalita kaysa sa pisikal na ikaw ay saktan. As a counselor, I've talked with so many people. Yung mga physical harm na ginawa sa kanila, lumipas na. Naghilom na yung physical wound. Pero alam niyo, matagal maghilom, verbal wounds. Even after so many years, taglay-taglay yung mga verbal wounds galing sa kanilang parents, galing sa mga tao na importante sa kanila, galing sa kanilang teacher nung bata pa sila. Pero hanggang ngayon, they carry these wounds. They have recovered from physical injury, but they haven't recovered from the emotional wounds caused by hurtful words. So sabi ko, medyo wise din kaaway itong si Sanballat. Talagang ginagamit niya yung verbal attacks to weaken the resolve of the Jews. Hindi lang siya kumamit ng ridicule or contempt. Ano pang verbal attacks ang kanyang ginamit? Ito, belittling their faith in God. Belittling their faith in God. Kayo ba yung mga mananampalataya sa Diyos? Talaga? Binanggit niya dyan. Will they offer sacrifices? Sila ba ay mag-aalay sa ating Diyos? Okay. Verse 2. Will they offer sacrifices to God? Di ba? Parang ganito yung kanyang pangungutya. Hindi ba kaya nga wasak yung kanilang pader? Kaya nga sila na-exile, ay inabandona na sila ng Diyos. Kumusta yung kanilang faith? Bali, wala naman yung faith nyo eh. Kaya nga wasak yung pader na yan dahil inabandona nyo na ang Diyos. Ngayon, will you offer sacrifices? Thirdly, to discourage them, these opponents of the Jews magnified the difficulty of the task. Pinamukha sa kanila, imposible yung inyong binabalak. Will they finish in a day? Kaya nyo tapusin yan? Isang araw? Kaya nyo? Pwede nyo bang buhayin muli yung mga bato na wasak na, nadurog na, at yung iba nga ay sunog na? Well, some Bible commentators are saying that itong sila Sanballat and the opponents of the Jews are actually exaggerating, having some misinformation to discourage the Jews. Kasi hindi naman, paano masusunog yung bato? Masusunog ba ang bato? Baka nga, mga misinformation, no? Pero sabi naman ng iba, ay pwede rin naman masunog yung bato. Especially kung limestone yung ginamit sa dating wall, pwedeng ma-damage siya na sunog. Anyway, ang kanilang sinasabi, sobrang laki yung project na yan, hindi ninyo yan kaya. Mag-quit na lang kayo. And even if you are able to build a wall, kahit isang fax sumampa dyan sa wall na inyong ginagawa, babagsak lang yan. Mahina. Mahina kayong gumawa. So, continuous verbal attack. And pang-apat na verbal attack, they imputed wrong motives for
the Jews in building the wall. Ano ba talaga ang intention nyo in building that wall? Will they build the wall for themselves? Binibuild niyo ang wall na yan para kayo ang sumikat? And chapter 2 pa lang, meron ng panggugulo si Sanballat, are you rebelling against the king? Alam niyo naman, tayo ay under the Persian Empire and you're building the wall. Bakit? Pag okay na yung inyong wall, lalaban na kayo. Lalaban na kayo sa hari. So, Sanballat was employing, and his cohorts were employing all these verbal attacks in order to oppose the building of the wall. Tanong, sa inyong buhay ngayon, nakaranas na ba kayo ng mga verbal attacks from others, trying to discourage you from following the Lord, trying to discourage you from doing what you believe is God's will, at talaga namang tinitira kayo, even behind your back. In this world of social media, this world immersed in social media, talaga namang minsan, nandiyan pa sa social media, you will experience verbal attacks that can break you. Padadaanin sa mga post dyan, mga parinig, trying to discourage what you are doing for the Lord. Yun ang ginawa ni Sanballat. Una niyang ginamit, mga pananalita. Mga pananalita. Ano naman ang matututunan natin sa response ni Nehemiah? We can see the response in verses 4 to 6. Well, pinatulan ba ni Nehemiah yung mga patutsada ni Sanballat? Nakipagdebate ba siya? Nakipagsagutan ba siya? Parang yung minsan nakikita natin sagutan sa Facebook ng mga tao nagsasagutan, nag-aaway sa Facebook. Hindi niya pinatulan. No? Hindi niya pinatulan. Merong isa siyang response. Ito yung this will talagang accurately describe yung response niya. No? Itong word na to. It's not a Greek word. It's not a Hebrew word. Ang word na yon ay deadma. Diba? Deadma. Sige, magpuputak ka dyan. Ano masabihin mo dyan? Deadma. Deadma. Hindi kita papatulan. No? Hindi ako makikipagdebate sa iyo. Hindi ako makikipagsagutan sa iyo sa Facebook. Away sa Facebook? Hindi. Ano ang kanyang response? Unang-una, gaya ng usual, nakasanayan na ni Nehemiah. Pag merong kumakalaban, his first recourse was prayer. Prayer. Verses 4 to 6 is a prayer. Verse 4 and 5 pala. Verse 4 and 5. Prayer. Ipinasa Diyos niya. Sinumbong niya, hindi kay tulpo. Sinumbong niya kay Lord, itong aking kalaban. Ano ang kanyang sabi? Hear us, O Lord. No? Inaaway kami, we are despised. Turn their insults back on their own heads. Give them over as plunder in a land of captivity. Do not cover up the guilt or blot out their guilt or blot out their sins from your sight. For they have thrown insults in the face of the builders. No? Nanalangin siya. Take note, it was an honest prayer. Very honest yung kanyang prayer. Sa palagay nyo, ano ang emosyon na nasa puso ni Nehemiah habang siya ay nagpe-pray? Narinig niya lahat yung mga verbal attacks laban sa kanila, paninira sa kanila, panlalait sa mga Hudyo. Tao lang siya. Anong emotion niya? Anong emotion niya? Tao lang. Galit. Galit siya. Pero instead of expressing his anger in violent ways, o lalabanan niya, papatulan niya si Sanballat and his cohorts, he expressed his anger in God, with God. No?
He did not suppress his emotion. Nagpapakatotoo siya. It's okay to be angry. No? So, sabi nila, ay, pag Kristiyano ka na, dapat hindi ka nagagalit. Lagi ka ng kalmado. Hindi po totoo yun. Tao pa rin tayo. Tao pa rin. No? Yung maging Panginoong Jesus, nagalit eh. Diba? Pinagtataob pa nga yung mga mesa. No? You remember that? In the temple. No? So, it's okay to be angry. And express your anger to God. God can take your anger. Kung babasahin natin yung mga Psalms, sometimes when you read the Psalms, meron kayong mababasa doon na talagang mga prayers sa Psalms na galit. Galit yung mga nagsulat ng Psalm. Na yung mga kaaway namin, lipulin nyo sila, Panginoon. Wasakin nyo sila. Galit. Well, sabi nila, because Psalms are words of people written to God. Yun ang kaibahan ng Psalms sa ibang mga books of the Bible eh. Iba, mostly God's word to people. Pero ang Psalms, people's words to God. Nangungusap sa Diyos yung mga tao. And madalas ini-express. Nagpapakatotoo, ini-express yung anger. Okay lang. Because God can take your anger. Kahit ano yung anger na yan, kaya yang harapin ni Lord. Kaya kung ikaw ay galit na, naranasan nyo ba sa buhay nyo yun? Galit ka na, gusto mo nang manlusob. Gusto mo nang gumante. Prayer. Magandang response to anger. Pag galit ka na, mag-pray ka. Mag-pray ka. Sa Lord mo dalhin ang iyong prayer. Prayer ang sagot ni Nehemiah. Dedma, dun sa kumakalaban, prayer to God. It was an honest prayer, but it was also an imprecatory prayer for the sake of God's glory. Ano ba ibig sabihin ng imprecatory prayer? Ito yung uri ng prayer na tulad ng pinag-pray ni Nehemiah. No? Turn their insults back on their own heads. Give them as plunder in a land of captivity. Yan, mga kalaban namin, sana sila ay sakupin ng mga kalaban nila. Do not cover up their guilt. No? So, minsan, yung parabang, yung gusto mong gawin sa kaaway mo, ipasa Diyos mo na lang. Ipasa Diyos mo na lang. Huwag mo nang patulan. Huwag mo siyang patulan. Bakit? Bakit galit si Nehemiah? Hindi lang dahil pinipintasan at tinutulag sila ni Sanballat at yung mga kampon niya. For they have provoked thee to anger before the builders. Sa ibang salin ng Bible, ito yung pagkakasulat. They have provoked thee to anger before the builders. Ang katotohanan, hindi yung mga Hudyo lamang ang pinipintasan at minamaliit ni Sanballat, kundi ang Diyos ng mga Hudyo. Ang Diyos ng mga Hudyo. They have provoked you to anger. Ikaw ang ginagalit nila. Ito tandaan natin mga kapatid. If what you're doing is God's work, those who oppose are ultimately fighting God, not you. Kung yan ay gawain ng Panginoon, instrumento ka lang ni Lord. At kapag kinakalaban niyang gawain na yan, kasama ka lang sa tinutulog sa nila. Pero ultimately, ang kinakalaban nila ay si Lord. Kasi yung ginagawa mo ay gawain ni Lord. Kaya yung kanilang prayer na yon, prayer ni Nehemiah, is asking God, Lord, kayo yung kinakalaban nila more than us. Kayo yung pinipintasan nila more than us. Lord, bahala ka na sa kanila. Dahil kayo ang kinakalaban nila, Panginoon, let the judgment come from you. Di ba? Sa New Testament, pangaral ni Apostol Pablo, do not avenge yourselves. Pag kinakalaban kayo, huwag kayo ang gumanti. Ipasa Diyos ninyo.
Dahil sabi ng ating Panginoon, "Vengeance is mine, says the Lord. I will avenge." So, ganun yung prayer. Prayer ni Nehemiah. Kinakalaban nila kami, Lord, pero actually, kayo yung kinakalaban nila. Kaya hindi kami gaganti on our own strength. Kayo, Lord, ang bahala sa kanila. Judge them, Lord. At dinedman nila. No? Namalat na lang, nakakasalita si Sanballat. Dinedman nila. Yung ridicule, contempt poured upon them, instead of weakening them, energized their work. Pinipintasan mo kami, dinidiscourage mo kami, sabi sa verse 6, "So we rebuilt the wall till all of it reached half its height, for the people worked with all their heart." Pinipigil mo kami, deadma ka namin. Bahala si Lord sa iyo. Kami, magtatrabaho kami. At natapos nila hanggang kalahati ng wall. 50% accomplishment. 50% accomplishment dahil talaga namang binuhos nila ang kanilang puso doon sa paggawa. Opposition by verbal attacks. Tanong, para application natin. Kapag kayo inaatake ng ibang tao, you're doing what is right. You're doing God's will. Pero inaatake kayo. Pinipintasan kayo. Kinokontra kayo. Who do you turn to first when you experience opposition? Sana matuto tayo kay Nehemiah. Pray ka agad. Pray ka agad. No? Ipasa Diyos mo yung lumalaban na yan. Dahil isipin mo, hindi ako ang kinakalaban mo. Si Lord, susumbong kita kay Lord. Susumbong kita kay Lord. At kapag yung gawain ng Panginoon ay tinutuligsa, pinipintasan, do you care enough for God's glory to get angry when He is maligned? Kapag pinipintasan ang gawain ng ating Panginoon, nasasaktan ka ba? Nasasaktan ka ba? O okay lang? Okay lang. Kapag pinipintasan ang gawain ng ibang Kristiyano, ay okay lang, hindi naman ako kasama dun eh. Ibang church naman yan eh. I think we should be concerned because ultimately, pinipintasan ang gawain ng mga Kristiyano, whether nasa ibang church yan, whether nasa ibang bansa yan, pinipintasan nila ang ating Lord. Especially when those people, those Christians are doing God's will. So, we can experience opposition by verbal attacks. Learn from Nehemiah's response. I-deadman nyo, ipasa Diyos ninyo, manalangin sa Panginoon. Then dahil hindi umubra, yung strategy ni Sanballat at yung kanyang mga kampon, kanyang mga minions, ano naman ang kanilang ginawa? Hindi pwedeng salita na lang. Kailangan physical na ang pananakot natin. Physical na. So talaga naman nagtipon-tipon sila. Yung mga kaaway ng Israel. Verse 7, tinan niyo sa verse 7. But when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the men of Ashdod heard that the repairs to Jerusalem's walls had gone ahead, that the gaps were being closed, they were very angry. Diba? Hindi umubra yung ating strategy. They all plotted together to come and fight against Jerusalem. Lusubin na natin. Lusubin na natin. Lipulin natin yung mga Hudyo na yan. Nakatunghay ako ng mapa. No? Nagkaroon sila ng conspiracy. Sama-sama tayo. Labanan natin yung mga Hudyo na yan. Ito po yung nakuha kong mapa, lumang mapa, ng sino ba yung mga kaaway na yan, binabanggit na yan sa verse 7. Okay, sino ba yung mga kaaway na yan? Kita niyo mapa? Okay, nasa ng Jerusalem? Sa gitna. Doon gumagawa yung mga doon gumagawa yung mga Hudyo.
Doon sila gumagawa. Tapos yung mga kalaban, gusto na silang lusubin. Sino yung mga kalaban? Verse 7, Sanballat, Tobiah, Arabs, Ammonites, men of Ashdod. Asan ba yung mga lugar na yon? Asan ba yung mga lugar na yon? Tinignan ko sa mapa kung nasan yung mga lugar na yon. Si Sanballat, governor of Samaria. Asan ang Samaria? Ayun o, basa nyo? Nasa itaas ng Jerusalem. Samaria. All caps yung letter. Si Tobiah, kanyang mga minions ay Ammonites. Ammonites. Nasaan yung Ammon? Nasaan? Nasa east. Nasa east of Jerusalem. And then, yung mga Arabs, at si Gershem, yung kanilang leader, ang Arabs, sa baba yan eh. Yan yung Arabia, Arabs. No? Yan. And then, men of Ashdod. No? Binanggit yan, no? Men of Ashdod. Saan ba yung Ashdod? Kita nyo kung saan yung Ashdod? Nasa kaliwa. Oh, grabe yung physical threat. Ang Israel pala ay pinapalibutan ng kanilang kaaway. Sa north, sa east, sa west, at sa south. Lulusubin namin kayo. Kung ikaw ang Hudyo na gumagawa ng pader. Kahit saan ka bumaling doon, dito, sa baba, lulusubin. Lagot tayo, paktay tayo. Okay, so nagkaroon sila ng pagkakaisa. Lusubin na natin yan. So matindi na yung threat, hindi na salita lang. Threat of physical harm. What was the response of Nehemiah sa physical threat na yan? Sa palagay nyo, anong response ni Nehemiah? Ano naman ang response niya? Sa verse 9, pray na naman. O diba? Talagang gano'n yung pattern niya eh. Keso salita yan, keso physical threat yan, pray lang. Sumbong natin kay Lord. Pray na naman si Nehemiah. But we prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat. Okay? Nanalangin sila. But we prayed to our God. Yung sa verses 4 to 6 kanina, parang si Nehemiah lang. No, yung kanina, parang si Nehemiah lang yung nag-pray. Pero dito, finocus niya, we prayed to our God. Hindi lang si Nehemiah. Lahat ng tao, lahat ng gumagawa, lapit tayo kay Lord. Isumbong natin kay Lord. No? They had united prayer. No? Nehemiah and the people. No? So, they prayed. Prayer lang ba ang kanilang response? Nag-pray lang? According to verse 9? Hindi lang. Nag-pray sila and posted a guard day and night to meet this threat. So, nag-pray sila. Tapos na. O Lord, nag-pray na kami. Bahala ka na. Pag lumusob sila, Lord, bahala ka na. Sitting pretty lang kami dito. Hindi, di ba? Ano ang kanilang ginawa? Nag-pray, pero naghanda rin. Naghanda rin. No? So, merong principle tayong makikita dyan. When you experience opposition, different kinds of opposition, you pray, but you also do something. No? Sabi nga nila, that prayer is a partnership between heaven and earth. Every time you pray, take note, you are engaging a partnership between heaven and earth. The divine side and the human side. So, faith and action go together. Trusting God and also doing your part. Ganun dapat. No? Sabi nga, di ba, meron na nga tayong kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sino may sabi nun? Ako, kasabi ko lang. Sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Di ba? Of course, it's not true for every situation, pero alam natin yung general application. No? You pray for mercy, Lord, guide nyo kami, pero hindi si Lord ang kikilos para sa'yo. No? Lord, gusto kong maging Christian yung isang yon. O Lord, gawin mo na. Lord, ikaw na ang kumilos. Gawin mo na siyang Christian. Oh, pinagpipray mo, pero you do your part. You share the gospel. No? So, ganon.
Ganon ang response nila. May physical threat, we pray, then we will do our part. In fact, actually, mapakita natin, ganon lagi si Nehemiah. Maging sa mga naunang chapters. Di ba? Nung tinanong sa nung hari, then I prayed to the God of heaven, and I answered the king. Prayer, action. Hindi naman niya sinabi ni Nehemiah na, Lord, ikaw na kumausap dito sa hari. Siya pa rin ang kumausap. Siya pa rin yung nagbigay ng plano niya doon sa hari. Chapter 4, Hear us, O our God. So, we rebuilt the wall. Pakinggan mo kami, Lord, pero gagawa kami doon sa wall. But we prayed to our God, itong tinatalakay natin na verse, and posted a guard. Nagpray, gumawa rin ng aksyon. And then later on, sinabi niya sa mga tao, remember the Lord and fight. Alalahanin yung Lord. Pray to God. Pero, handa kayong lumaban. Handa kayong lumaban. Ganun po ang naging response ni Nehemiah. Anong matututunan natin doon? Ano ang principle? Well, first, I would like to focus on the power of united prayer. What is the value of mobilizing other people to pray with you? Meron tayong mga pinagdadaanan. Minsan, sinasarili lang natin. Ako, si Lord na lang dito. Pero there is value in praying with other people. Praying with other people. Kaya nga meron tayong mga group chats. Di ba? Member ba kayo ng group chat? Home builders, seniors, ano pa ba? KBCF sent out, hindi ko alam sa youth. Meron bang group chat ng mga youth? Meron? Hindi kasi ako member doon eh. Okay? At yung iba pa, no, anong purpose nun? So ang purpose nun, ito nga, palapaalalahanan dati, walang magbebenta sa ating mga group chats. Minsan may mga nagbebenta ng kung ano-ano. Hindi, ang purpose niyan, prayer, updates. So, isama natin dyan. Pakinabangan natin. Ito, merong mangyayaring ganito, mag-share kami ng gospel, whatever, meron kami pinagdadaanan, may karamdaman. Huwag mo sarilinin. Magkakapatid tayo. Ang burden ng isa ay burden ng lahat. No? So, of course, there are exceptions. May very personal things. Pero, marami naman sa mga dinaranas natin, we can share with others. So, we mobilize prayer. We prayed, sabi ni Nehemiah. Hindi lang si Nehemiah yung nagpe-pray eh. We pray to our God. And when you pray, do you pray and work? Pray ka ng pray, hindi ka naman kumikilos. Milos ka naman. Pray ka, pero gawin mo rin ang iyong magagawa. Okay? So that was how Nehemiah and the people responded to the physical threat. Opposition by physical threats. Pangatlong uri ng opposition na kanilang pinagdaanan is opposition by discouragement. Ito medyo matindi. Kasi itong discouragement, galing sa kanila mismo eh. Galing sa kanila mismo. Sabi nga, discouragement is one of the most effective tools of Satan para pigilan ang gawain ng Lord. Dinidiscourage niya yung gumagawa. No? So, nadi-discourage sila. And ano ba ang dahilan? Ba't sila ay na-discourage? No? So, mayroong internal and external reasons for their discouragement. Unang-una, sabi sa verse 10, the strength of the laborers is giving out. Napapagod na sila. No? They have been continuously building the wall. Ilang araw ba nila natapos yung wall? Isang napakalaking project. Alam niyo kung ilang araw nila natapos yung wall? Sino nakakalam? 52 days. So siguro bandang day 26 na ito. So talagang pagod na. Di ba minsan ganon? Sa simula, ganado. Pero pag pumasok na yung pagod, ay talaga namang nadi-discourage na. No? So, na-accomplish nila kalagitnaan na ng wall. No? Nagkaroon sila ng mid-wall crisis. Kung merong midlife crisis, mid-wall crisis.
No? Pagod na to. Puro na lang trabaho ang ginagawa natin. No? So, ayun, nadi-discourage na sila doon. And, ano pa sinabi nila? Yes, sila na lang yan nag-uusap ha. Wala na si Sanballat dyan ha. There is so much rubble that we cannot rebuild the wall. Saan napunta ang kanilang focus? Doon sa mga batong nakakalat. Doon sa ang dami pang gagawin. They lost their focus on the Lord and looked at the rubble. Di ba? Minsan ganyan ang nangyayari. We focus on the problem rather than on the Lord. And as you continue to focus on the problem, parang lumalaki lalo yan. Lumalaki yan. Kasi doon ka nakafocus. Doon na sila, hindi na sila nakatingin kay Lord. Nakatingin na doon sa, yan pa ang gagawin natin. Kaya pa talaga natin to? Ha? And then ito pa, to discourage them. Their enemies spread rumors of surprise attacks repetitively. Nagpakalat ng chismis si Sanballat na ayan na, andyan na yung kalaban. Aatakihin na kayo. Ba't ko sinabing chismis? Paulit-ulit. Sabi sa verse 12. 10 beses. Ayan na, nandyan na. Lagot na kayo. Paulit-ulit. No? At sino yung nagpakalat ng chismis? Nalagot na kayo, andyan na yung kalaban. Even their own brothers carried the negative rumors. Mga kapatid nila. Tingnan niyo yung verse 12. Then the Jews who lived near them, sino yung nagpakalat ng chismis? Yung mga Hudyo mismo. Kapatiran nila na nakatira, malapit. Sino yung them? Kila Sanballat, Tobaya at yung iba pa. Then the Jews who lived near them came and told us 10 times over, wherever you turn, they will attack us. Ang nagpapakalat ng chismis, ang nag-spread ng chismis, ay yung mga kapatiran nilang Hudyo mismo. So sabi ko, wise talaga itong si Sanballat eh. Ha? Meron na siyang binulungan na isa. At yan na. Kumalat na yung chismis. At ito pang masakit. Mismong mga kapatid na Hudyo, sila yung nananakot. Ayan na, paulit-ulit. 10 times over. Paulit-ulit. No? Grabe, no? So talagang, meron akong kilala ulit, isang kaibigan, sabi niya, dati siya nag-work sa isang private company, pero parang tinatawag siya ni Lord. Nag-serve sa church. Nag-resign siya. Parang nangungusap sa kanya si Lord, nasa company namin na to, hindi na ako kontento, hindi na ako masaya. Ang daming intrigahan, ang daming mga chismisan. Nag-resign siya. Naging full-time worker sa isang church. Pero later nung kausap niya ako, alam mo, doon sa church, dami rin palang chismosa doon. Akala ko natakasan ko na itong mga intrigero sa company namin. Pati pala sa church, meron ganun, galing sa sariling kapatid. Sabi ko, baka sa church niyo yun, dahil sa KBCF, hindi naman ganun eh. Diba? So, hindi, pero ganun. Galing sa mga kapatid, doon ka makakarinig ng mga discouraging words. Nagpapakalat ng mga chismis. Ayun. Doon ka pa makakarinig. Gumagawa ka na para kay Lord, tinutuligsa ka pa. Sabi nila, madalas daw nagtutuligsa, yung walang ginagawa. Yung maraming ginagawa, tinutuligsa. Ang tumutuligsa, yung walang ginagawa. Kasi walang magawa sa buhay. Tinutuligsa na lang iba. So, ganoon ang naranasan ng mga Jews building the wall. Talagang nadi-discourage na sila. So, ano naman ang sagot ni Nehemiah? Ano na naman ang tugon niya dito sa discouragement na to? Siyempre, pag discourage yung mga tao, kailangan huwag mong baliwalain yun. Bahala kayo kung discourage kayo. Basta magtrabaho kayo. No, he dealt with the people's discouragement. How did Nehemiah deal with the people's discouragement? First, admonition. No, pinangaralan niya, huwag kayong matakot sa kanila. No, tinatakot kayo eh. He countered negative talk with
positive talk. And then, dahil nawawala na sila sa focus, he did refocusing. Nalimutan nyo na. Remember the Lord who is great and awesome. Minsan ganyan pag natatabunan ng problema, yung tao, nalilimutan na si Lord. Puro na lang nakikita yung problema. Ibalik mo sa focus. Alalahanin mo si Lord. Our Lord is great and awesome. At sinabi pa niya, our God will fight for us. Ang Lord. Di ba sinumbong na natin kay Lord? Our God will fight for us. Di ba? Sabi nga ni Apostle Paul, Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Sa ibang mga salin, if God is for us, who can stand before us? Kahit sino pa yan, hindi niya kaya ang Diyos natin. So yun ang strategy to counter the discouragement of the people. At pangatlong strategy ni Nehemiah, motivation. Fight. Fight for your brothers, sisters, mothers, fathers, mga mahal nyo sa buhay. Strategist talaga si Nehemiah. Sa paggawa ng wall, ayan, sa mga lower portions, nilagay niya ron yung mga, kayong gagawa dyan, kasama nyo yung pamilya nyo. Para pag may lumusob, you will fight for your daughters, for your sons, for your wives. Pag talagang lalaban kayo ng mabagsik dahil pinagtatanggol nyo yung inyong mga mahal sa buhay. No? So, he dealt with their discouragement. No? Try to encourage them. Countering negative talk. And then, hindi lang yon, action din. He reorganized their defense and adjusted to the situation. Again, nandun yung action. Okay, dahil lulusubin daw tayo, okay, ayusin natin ang ating distribution of people, ready kayong lahat, kung sakaling lumusob nga, okay, sabi sa verse 17, yung mga carriers, ano ba yung mga carriers? Yung mga naghahakot ng mga bato-bato, o kuha kayo ng mga bato doon para ipatong natin dito sa wall, habang ginagawa nila yon, they carried the sword in one hand. Kailangan, ready kayo. Buhatin nyo yung bato, pero sa isang kamay, dala nyo yung espada. Kung sakaling tutuhanin yung threat, ready kayo. Okay? Yung builders, they had their swords at their sides. Paano ka gagawa kung isang kamay lang? Mahirap yatang gumawa ng mag-construction ng isang kamay, pero yung sword nila, nakasuksok. Ready lagi. Pero dalawang kamay ang kailangan. Yung mga carriers daw, dahil mas malayo yung nararating ng carriers Pupunta kayo sa bundok na yon, kunin yung mga bato doon, mas delikado kayo. Kaya dapat lagi niyong hawak yung sword nyo. O yung mga builders, okay, laging ready yung sword. Pero magtrabaho kayo, dalawang kamay. Tapos, verse 18, layo-layo tayo. Paano kung may umatake doon? Paano natin malalaman? Baka inaatake na doon, hindi pa natin alam. Okay, kailangan magkaisa tayo. Pag may umatake, kahit saan, sabi ni Nehemiah, kasama ko lagi yung may dalang trumpet. Pag may nangyari, I issue the orders. One command. Mayroon kasi sa isang grupo, yung maraming leader, magkakagulo diyan. Dapat mayroong isang nagbibigay ng command. So ako yon, sabi ni Nehemiah, lagi kong kasama yung trumpeter. Pag narinig ninyo yung trumpet, lusob kayo doon sa lugar na yon. Signal na yon. No? And then, yan, talagang very strategic. Di ba, diniscussion ni Bishop F., talagang magaling magplano si Nehemiah. Meron tayong mga shifting. Okay? Merong day shift, merong night shift. Okay? At meron tayong OT. Okay? OT. Hindi 8 hours ang ating trabaho. Extended hours. At habang kayo ay nagtatrabaho, meron tayong mga guards. Merong assigned na guards. No? So talagang kasama pa rin yung planning. Umasa sa Diyos, pero gawin ng mabuti yung trabaho. At isa pang maganda, hindi yung kayo lang. Ako mismong leader nyo. He led by personal example. Neither I, nor my brothers, hindi sila exempted, nor my men, nor the guards with me, took off our clothes. Hindi na kami nagpapalit ng damit.
Lagi namin hawak yung aming weapon even when He went for water. Okay? No? So, talaga namang kasama sila. Hindi kayo lang. Leadership by example. Hindi na nga kami nagpapalit ng damit kahit baho na namin Hindi kami nagpapalit na dahil trabaho. Trabaho ang priority. Okay, challenge to each one of us. How do you deal with discouragement? Pag meron kang problema, nawawala ba ang focus mo kay Lord? Nakafocus ka na lang doon sa problema? Do you engage in negative talk? Some people mahilig sa negative talk. Ay, hindi natin kaya to. Ay, wala na mangyayari dito. Ay, wala na akong pag-asa. Why not be more positive about it? No? At minsan, we have to know how to deal with people who discourage us. No? Keep away from negative thinkers. No? Even Christians, mga ibang Christian. No? Don't listen to people who don't speak for God. Primarily, listen to what God is saying. Minsan kasi, pwedeng gamitin ng kaaway yung kapwa natin, maging kapatiran natin para tayo ay masiraan ng loob. So, there was opposition, different types of opposition, verbal attacks, physical threat, discouragement, pero hinarap lahat yon ni Nehemiah. Nawa matuto tayo sa kanilang example. No? Have you experienced opposition to a work that you are doing? Alam mo, kalooban ni Lord yon. No? Ano ba yung mga opposition na yon? The secret to overcoming opposition is our faith in the Lord. Opposition, prayer kagad. But faith without works is dead. Kasama sa faith natin, kumilos ka, gumawa ka. Pray and work with full trust in God. Kasi kung kalooban ni Lord yon, matutupad yan. Walang makakahadlang sa gawain ni Lord. Kaya mga kapatid, let's expect opposition, but let's put our trust in God. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ang ating Diyos is the God of victory. At walang makakahadlang sa Kanyang kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, kung paano niyo kami binibigyan ng mga kaparaanan, principles that we can apply in our lives, how to handle opposition. At tunay nga po, nare-realize namin, kapag kami sumusunod sa inyo, merong kaaway. Merong mga tao na ginagamit ng kaaway upang kami ay i-discourage, upang kami takutin, upang kami siraan. But sa lahat ng ito, Panginoon, we put our trust in you. Bigyan niyo po kami ng tamang tugon na hindi po masisira ang inyong testimony, how we respond to opposition. Help us to pray. Help us to continue the work in spite of the opposition. And help us to put our trust in you. Help us to set our sights on you, Panginoon. Not on the magnitude of the problem. Gaya ng kinakanta nga namin, there is no mountain too tall that you cannot move it. No? Walang hadlang na hindi nyo po kayang tanggalin if we just put our trust in you and obey you. Do what you would have us to do. Pangunahan po ninyo kami, strengthen us, continue to draw our hearts to yours. And we pray this in Jesus' name. Amen.